Itong si Congressman Meow Meow II, itong si Leandro Liviste, anak ni Loren Ligarda. Si Pambansang Papansin, si Boy Prescon, pinatulan ni Secretary Vince Dizon. Siguro, punong-puno na si Secretary Vince dyan kasi anong klaseng tao ka ba? Masyado kang ambisyoso. Gusto mo agad maging presidente, gusto mo halatang halata yung political ambition mo, puro ka presscon, yung mga sinasabi mo walang batayan. Diba? Dati kinakampihan pa natin yan eh. Pinupost pa natin yan eh. Ngayon, hindi na. Alam mo kung bakit? Ubod ng kasinungalingan. Nililin lang ang taong bayan. Nililito ang taong bayan sa mga kung ano-anong nilalabas yung mga dokumento na tinatago niya noon. Mahilig magbigay ng kondisyon. Gawin mo to or else ilalabas ko to. Kapag napahiya na siya, sasabihin, ibubulgar ko kung sino yung tumawag sa akin. Bakit hindi mo pa ibulgar? Bakit may kondisyon pa? Diba? Doon lang tayo sa listahan, yung Cabral list na sinasabi niya yan, yung Cabral files na yan. Bakit tinago mo yan ng 3 buwan mahigit? Tapos ngayon nilabas mo na. Patay na yung tao na sana mag-authenticate o magpapatunay na totoo yan. Sabi ng Malacanang, chismis lang yan. Si Secretary Vince Dizon nagsalita na punong-puno na rin sa kalokohan nitong Liviste na to. Secretary Vince na yan, napaka-kalmado na yan. Sobrang kalmado na yan. Oh, sinagad mo, Liviste. Sinagad mo ang kabaitan nitong tao na to. At ngayon, kung ano-ano sinasabi mo kay Secretary Vince, kaya nasaan na raw yung Secretary Vince noong September. Basahin ko muna yung sinasabi ni Secretary Vince dito sa sinasabi niya mga Cabral files na hawak niya. Sige. And I quote the Secretary, "For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hahawak ni Kong." Ang tinutukoy niya ditong Kong si Liviste. Hindi po authenticated yung mga kopya na hawak ni Liviste. Pwede niyang dagdagan yan, pwede niyang bawasan yan, pwede niyang alisin kung sino man ang gusto niyong alisin. Hindi po yan authenticated. Hindi po yan verified. Kahit na sino sa atin pwede magkaroon ng listahan na yan. Ganoon din po ang kaso nito ni Liviste. Dagdag pa ni Secretary, dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Correct. Yun ang questionable agad eh. Bakit nasa kanya yan? Bakit siyang nagbibida-bida at maglalabas ng mga file na yan? Diba? Malinaw na malinaw yan. Nagpilit siyang kumuha. Ito nakakabahala dito sa tao na ito ha. Congressman ito ha. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Ang kapal na mukha, diba? Nagpumilit siya. Ibig sabihin hindi siya welcome. Nagpumilit siya as if siya ang NBI, as if siya ang CIDG, as if siya ang PNP, as if siya ang presidente. Kahit na presidente nga, hindi ginawa yan eh. Kahit nga secretary ng DPWH, hindi ginawa yan. Pero kakaiba itong Liviste na ito, nagpumilit na kunin itong mga dokumento na yan. At ang masaklap, ginamit pa yung computer ng isang staff. Tama bang pag-iisip yan? Ang sinasabi natin, hindi lahat ng college dropout. Kasi may mga reports na lumalabas, college dropout po yan. Pero marami tayong kilala na college dropout, matitino. Hindi gaya nito ni Liviste. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyayari at pinilit niyang mag-save ng mga files. Biruin mo? Buhay pa si Cabral, pinilit niya na yung tao na mag-save ng mga files na yan, tapos tinago niya. Ano yun? Pang-leverage yun? Sasabihin si Congressman A. Congressman A, nakita ko yung pangalan mo sa files ni Cabral. Ilalabas ko to o hindi? Hindi ko ilalabas sa ganitong kondisyon. Mahilig sa ganyan itong si Liviste. Mga DDS na lang naniniwala sa inyo dyan. Sa kanyang flash drive, galing doon sa computer ng isang staff. Yun ang nangyayari noong September 2025. Yan yung sinasabi ni Liviste na nakakuha daw siya ng file o binigay sa kanya. Actually, yung term niya, binigay daw sa kanya ni Yusek Cabral yung files na yan. Tapos ito na, lumabas na yung totoo. Nagpumilit pala yan. Ibig sabihin, halos ninakaw niya na yan. Sabi ng GMA Integrated News, was he throwing his weight around? Parang pinipilit niya yung mga staff? Sagot ni Secretary Vince, yes, that was the impression I got. Ano pa? Yun ang style. Yun ang ginawa niya. Nitong Liviste. Ang tindi, di ba? Congressman pa lang yan, ha? Maya-maya pa press con. Marami ang litong-lito na eh. Ano ba talaga? Paniniwalaan ka ba namin? Bakit ang gulo mo? Di ba? Yung mga nilalabas mong mga dokumento, wala naman bearing.
Yung mga congressman na nandoon sa dokumento na nilabas mo, sasabihin mo, hindi naman sila yung mga congressman ng mga proponents. Pero bakit nandun yung pangalan? Kasi sila yung representative sa distrito na yan. What does it imply? Di ba? Ano naman, kung nandun yung pangalan ng congressman, may krimen na baron. Kasi pinapalabas niya, I am the superhero. I have the files. At itong file na to, magre-resolve sa mga krimen. Doon nga sa file, hindi masabi na may ginawang kasalanan si congressman eh. Walang merit. Ando doon lang yung budget. Ito yung representative ng congressman, pero hindi sinasabi niya na yung mga congressman na nakalagay doon, yun yung mga project proponents. Let's assume, sila yung mga project proponents. Asan yung krimen doon? Wala rin. In short, pinapaasa lang nito ni Leviste yung mga pwede niyang mabudol na paniniwalaan. Diba? Saltik din eh. Oh. Nagalit siya. Nalaman niya na eh, si Boy Prescott yan, syempre. Mamaya magpapatawag ng media na naman yan, magpapapresscon. Bilyonaryo eh. Alam mo ka, Coffee, mahal magpapresscon. Mahal. Sa akin siguro mahal, pero para sa kanya, mura lang yan. Bilyonaryo yan eh. Pag nagpapresscon ka, lahat ng taong pupunta dyan, pakakainin mo. Magrarenta ka ng venue, depende kung ilang oras. Usually sa restaurant yan. So yung restaurant na yan, usually kinukuha mo yan ng buo. So sisingilin ka niyan. Sa isang kwarto, malaking kwarto, depende. Mag-invite ka ng media. Sa pag-invite ng media, marami pang dinadaanan yan. At may chiching-chiching dyan. May lagay yan. Hindi natin sinasabi lahat ng media organizations pero karamihan dyan may lagay. Hindi ba yung reporter, yung cameraman meron. Yung driver meron, yung mga writer meron. At yung iba pa, hindi lahat pero karamihan dyan meron. Pag nagpatawag yan, mahal magpa-media, mahal magpa-presscon. Itong si Boy Prescon, maya-maya nagpapa-presscon, daming pera. Nagalit na. Kasi napahiya siya sa sinabi ni Secretary Vince eh. Pinatulan na siya eh. Sabi niya, nasaan na ang Vince Dizon ng September na tumawag kay Yusek Cabral para ipabigay sa akin ang mga files in the spirit of transparency. Ipabigay, hindi nakawin. Magkaiba yan. Pag binigay kusa yan, Mr. Leviste, here are the files. As per the instruction of Secretary Vince, I am giving you these files. Hindi yung pipilitin mo, hablutin mo, maglalagay ka ng USB, gagamit ka ng computer at kukunin mo yung kung ano man yan. Ano ka authority? Ano ka police? Ano ka investigador? Ano ka agent? Antende, di ba? Kung hindi aamin si Secretary Vince, yan ang sinasabi ni Leviste kung hindi aamin si Secretary Vince na pinabigay niya sa akin ang mga authentic na files na ito. Authentic na files na ito. Paano nga natin mabe-verify na authentic na yan eh? Noon pa sana, 3 months ago, kung nilabas mo na yan, na-verify pa sana yan kay Yusek Cabral. Kung authentic ba yung mga yan, tinago mo. Hindi mo nilabas. O paano pa? Mabe-verify yan. Tapos sasabihin mo ngayon, i-insist mo, authentic ito mga files na hawak ko. Sabi ng mama mo. Sabi ng lola mo, authentic. Kung hindi aamin si Secretary Vince na pinabigay niya sa akin ang mga authentic na files na ito, mapipilitan akong pangalanan ang mga taong kumausap sa akin upang wag itong ilabas. Na maaaring sila rin ang pumipigil kay Secretary Vince na kumpirmahin ang authenticity ng mga files. Yan ka na naman si Boy Condition. Halatang halata na si Vince, halatang halata na itong si Leviste, laging may kondisyon, laging may leverage. Gawin mo to or else ganito gagawin ko. Kung seryoso ka talaga na makatulong ka sa issue ng flood control scam, masolusyonan talaga yan, sabihin mo na bakit kailangan mo pang magbigay ng kondisyon? Bakit kailangan mo pang manakot? Tinan mo. Kung hindi raw pong aamin si Secretary Vince, mapipilitan akong pangalanan ng mga taong kumausap sa akin para huwag itong ilabas. Then, do it now. Gawin mo na ngayon. Bakit may kondisyon ka pa? Bakit mapipilitan ka pa? Ibig sabihin, naghihintay ka na maareglo. Style niya yan, style na bulok. Bakit magpapareglo ka pa? Di ba, ayan na sabihin mo na. Bakit kukondisyonan mo pa si Secretary Vince? Nagsalita na si Secretary Vince. Sinabi niya na hindi authentic yan. Wala akong ino-authenticate na dokumento. What do you expect? Bukas lalabas sa media si Secretary Vince at sasabihin niya na nagsinungaling ako in my interview sa media yesterday. Ganon? Therefore, hindi mo ilalabas yung dokumento na yan. Definitely, it will never happen. Hindi yan sasabihin ni Secretary Vince. Hindi niya i-retract yung statement niya kahapon sa interview niya sa media. Dahil magmumukha siyang anga-anga. At malayong-malayo kayo sa isa't isa. Di ba? Definitely, wala na. Andyan na
Nasabi na ni Secretary Vince, hindi yan authenticated. Ano pang hihintayin mo? Bakit magbibigay ka pa ng kondisyon or else papangalanan ko yung tumawag sa akin? Pangalanan mo na, that's the point. Bakit may kondisyon na naman? Nasanay ka na dyan sa mga kondisyon na yan. Bakit hindi mo gawin? Ganun lang yon kung bata ka pa. Pero bata pa lang ambition mo na agad ang sumikat ng sumikat ng sumikat. Nagpapapansin ka na. Tuloy, nalilito ang taong bayan. Distraction ka na. Di ba? Mayaman ka, yes, kaya pinupuntahan ka ng media. Nanay mo, senador. Senadora. Oh. Sabi nila, nepo baby ka raw. Pero di tayo naniniwala na ganyan kayaman yan. At his age, ganyan kayaman, multi-billionaire, self-made.